news mga kabayan, Amerika may pahabol pa sa Iran. B-52 bomber ng Amerika naghulog din ng bomba sa isang military production plant sa Iran. Gamit ang HIMARS, naglunsad ito ng long-range missile strike laban sa Iran mula sa US military base sa Kuwait. Leader ng Iran, tiklop sa Amerika. Sila pa ang nagregalo kay President Trump na nagkakahalaga ng malaking pera. Patunay lamang na sumuko ang Iran sa Amerika. Iran, naglunsad ng panibago nilang missile laban sa Israel. Ang missile ay puno ng maraming 100 kg cluster bomb. Israel ipinakita ang pagtilapon ng mga sasakyan matapos matamaan ng isang cluster bomb lamang. Power plant sa Iran malapit sa Persian Gulf, tinamaan ng US-Israel airstrike. Sa Iraq, walang tigil ang pag-atake ng A-10 Thunderbolt sa mga proxy ng Iran. 101 missile na inilunsad ng Iran laban sa USS Abraham Lincoln aircraft carrier. Wala ni isa dito ang tumama. Kingdom of Saudi Arabia, binuking ang Iran sa perang $150 bilyong dolyares. Mula sa Kingdom of Saudi Arabia sa Iran, wala ni isang paaralan o kalsada man lang ang ginawa ng Islamic regime. Sa halip mga missiles ang pinondohan nito. Sa Iran naman naispata ng mga source ang US B-52 bomber na nagsasagawa ng bombing operation sa Alborz Industrial City sa Qazvin, isang hub kung saan konektado ito sa military production ng Iran. US HIMARS, humabol pa, naglunsad ito ng mga long-range missile strike laban sa Iran mula sa US base sa Kuwait bilang bahagi pa rin ng operasyong Epic Fury. Sa Israel, patuloy ang paglunsad ng Iran ng kanilang mga missile na merong cluster bomb. Sa unang pagkakataon, ipinakita ng mga otoridad ng Israel ang pinsalang idinulot ng 100 kg cluster munition na inilunsad ng Iran Revolutionary Guard Aerospace Force. Makikita na tumilapon ang mga sasakyan sa lakas ng pagsabog. Ang Bushehr nuclear plant naman sa Iran ay muling tinamaan ng US-Israel missile. Sinisisi ng Iran ang patuloy na US-Israel airstrike nitong ika-24 ng Marso taong kasalukuyan. Buti na lang at hindi napinsal ang reaktor. Walang leak, walang nasugatan at normal pa rin ang operasyon ng nasabing planta. Hindi ito ang unang insidente na tinamaan ng projectile ang nasabing nuclear plant ng Iran. Ikinababahala naman ng International Atomic Energy kapag napinsala ang Iran Bushehr nuclear power plant dahil ito ay nasa tabing dagat lamang. Kapag nagkaroon ng radioactive leak, posibleng makukontaminado nito ang mga karagatan ng buong Persian Gulf hanggang sa Gulf of Oman na makakaapekto sa mga karating bansa tulad ng Iraq, Kuwait, Kingdom of Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, United Arab Emirates at Oman, maging sa Iran. Sa Iraq, ipinakita naman ng source na walang tigil ang pag-atake ng A-10 Thunderbolt sa mga proxy ng Iran na umaatake sa tropang Amerikano. Makikita ang paglunsad dito ng mga missile at Gatling gun upang i-neutralize ang mga banta ng kalaban. Kingdom
Kingdom of Saudi Arabia, binuking ang Iran sa perang $150 bilyong dolyares. Mula sa Kingdom of Saudi Arabia sa Iran, wala ni isang paaralan o kalsada man lang ang ginawa ng Islamic regime. Sa halip mga missiles ang pinondohan nito. We know that the Iranian regime is not there to serve Iran's interests, but instead the regime's own ideology. And we've suffered greatly from this ideology these past 30 years. They haven't built a single school or road with $150 billion of frozen assets that have recently been released. Instead, they've bought missiles targeting Saudi Arabia. Kinumpirma naman ni President Trump na may regalong ibinigay ang bagong liderato ng Iran sa Amerika. Ito ay may kaugnay sa oil at gas at ito ay konektado sa Strait of Hormuz. Ayon kay President Trump, ito ay nagkakahalaga ng malaking value ng pera. Ayaw ilahad ni President Trump kung ano ito, pero ayon sa mga analista, ito ay posibleng kasunduan sa pagbubukas ng Strait of Hormuz. Pagdaan ng maraming oil at gas shipments sa daluyan nang walang anumang banta o paghahadlang. Because they're going to make a deal. They're going to make a deal. They did something yesterday that was amazing, actually. They gave us a present, and the present arrived today. And it was a very big present worth a tremendous amount of money. And I'm not going to tell you what that present is, but it was a very significant prize. And they gave it to us, and they said they were going to give it. So that meant one thing to me: we're dealing with the right people. Is that nuclear related? No, it wasn't nuclear related. It was oil and gas related, and it was a very nice thing they did. But what it showed me is that we're dealing with the right people. Because, you don't know, because the leadership was killed, all gone. Khomeini, all gone, as the expression goes, the past supreme leader. And then the new supreme leader was racked up, at a minimum racked up pretty good, and everyone else was gone. And then many of the people in the third tier. Dagdag pa ni President Trump, kinumpirma nito ang kahandaan at kahusayan ng USS Abraham Lincoln aircraft carrier matapos itong atake ng 101 missile na inilunsad ng Iran. Wala ni isa dito ang nakatama dahil ang 100 at isang mga missile o drone ay nasupil ng barkong pandigma ng Amerika. Are you encouraging our allies in the Gulf to be more involved in the Iran operation? Yeah, I mean, a little bit, but more NATO. I think our Gulf allies have been pretty good, to be honest with you. UAE's been hit so hard. He got hit by 1,400 rockets, shot them all out of the air with our great Patriot missiles. Think of it, they shot 100 missiles at one of our aircraft carriers, the Abraham Lincoln, one of the biggest ships in the world, actually. And out of 101 missiles shot, every single one of them was knocked down in the sea. Think of that. Think of what that means. 101 missiles, highly sophisticated, very fast missiles shot. Out of 101, all 101 were shot down, and now, for the most part, lie at the bottom of the sea.